Hello mga ka-Wonderham! Ang video natin ngayon ay katanungan ng ating ka-Wonderham na si Shira tungkol sa polynomial functions. So mag-graph tayo uli ng polynomial functions. Reviewin natin kung paano mag-graph at tuturuan ko kayo ng mga shortcut paghanap ng x-intercept at y-intercept. So, may tatlong question dito. Unahin na muna natin yung number 3. Uy, malabo na naman. Bakit? Malabo na mata ng cellphone. Number 3, f of x equals x plus 2 squared times x plus 1 cube times x minus 1 to the fourth times x minus 2. Yan. So, hinahanap x-intercept. Ang x-intercept, yun ang value ng x kapag ang y ay 0. Itong f of x, same lang yan sa y. So, f of x equals, so y equals ganito din. Parehas lang. So, ibig sabihin, gagawin mong 0 ang y para makuha mo ang x-intercept. So, pag ginawa mo tong 0, in-equal mo yan sa 0. So, paano magiging 0 ito? Kailangan, kahit isang factor dito maging 0, magiging 0 ang sagot. Kasi 0 i-multiply mo sa iba, 0 na yon. So, anong shortcut dito? Anong technique? Sulat mo lang tong mga number. So, ito, 2. Kopyahin mo. Itong sign, plus, gawin mo minus. 1, ito plus, gawin mong minus. 1, minus, gawin mong plus. 2, minus, gawin mong plus. So, ayan na yung ating mga x-intercept. Negative 2, negative 1, plus 1, plus 2. So, ganun lang kadali. Ano naman yung y-intercept? Y-intercept naman baliktad. Ang value ng y kapag ang x mo ay 0. So, dahil naka-factored form to, so, madali din. Dahil, gawin mo 0 ang x. So, 0 to, 0 to, 0 to, 0 to. 0 plus 2, syempre, 2 lang to. Squared. Kopyahin mo, syempre, nasa yung exponent sa labas ng parenthesis. 0 plus 1, 1. Bali ko, kopyahin mo lang yung mga natira sa loob. 0 minus 1, negative 1 to the fourth. 0 minus 2, negative 2. Solve mo na. 2 squared equals 4. 1 cube equals 1. Negative 1 to the fourth, magiging positive 1 na yan. Positive 1 na. Times negative 2. So, ang y-intercept natin ay 4 times 1, 4 times 1, 4 times negative 2 is equal to 8. So, ayan ang ating y-intercept. Itong x-intercept. Ano pa ang hinahanap? Multiplicity of roots. So, ito yung ang x-intercept, yun din yung roots. So, paano malalaman ng multiplicity? Tingnan mo yung exponent na nasa parenthesis. Ito, negative 2. Ang multiplicity nitong negative 2 ay 2. So, kopyahin mo lang yung exponent. Multiplicity ng negative 1 ay 3. 3 yung exponent. Multiplicity ng positive 1 ay 4. At multiplicity ng plus 2 ay wala to. So, 1 yan. 1. So, yun ang multiplicity. And behavior of the graph. And behavior. Hope, di nakita. And behavior. So, ang end behavior, kailangan ay makuha mo muna ang leading coefficient. Leading term pala ng function. So, paano mo kukuhanin ang leading term? Naka-factored form. So, kailangan mo pag-multiply niyan. Pero, may shortcut tayo na pwedeng hindi na natin i-multiply. So, ganito ang shortcut na ituturo ni Kuya Wonder. X minus 1, kopyahin ko lang. X minus 2. So, titingnan natin yung mga variable x. So, ito x, positive x yan.
Tapos kopyahin mo yung exponent. Ito positive x din. Kopyahin mo yung exponent 3. Positive x. Shortcut lang po to para natin malaman kung ano ang leading term. Ito positive x to the first. Ibig sabihin kapag in-square mo to, ang leading term nito, ang pinakamataas na exponent mo or term na may exponent ay x squared. Ito naman x cubed, x to the fourth, x to the first. Pag pinag-multiply mo to, yun yung magiging leading term. So, pag pinag-multiply mo to, puro x naman to. Pagpa-plus-plusin mo lang yung exponent. 2 plus 3, 5 plus 4, 9 plus 1, 10. Tapos, positive to lahat, positive. So, ibig sabihin kapag pinag-multiply mo to lahat, sinimplify mo to lahat, ang pinaka-leading term niya, ang term niya na may pinakamataas na exponent yung x ay ito, positive x to the 10. So, sa end behavior, kapag positive daw ang coefficient ng x at even ang exponent, halimbawa, positive x squared ang leading term. So, pag positive, ang left niya ay rising, ang right niya ay rising din. Kapag positive at even. Kapag naman negative at even, halimbawa, x to the fourth, pababa naman. Falling sa left, falling din sa right. Kapag naman positive pero add, halimbawa x cube, ang kanyang end behavior ay falling sa kaliwa, rising sa kanan. Kapag negative naman at add ang exponent, halimbawa x to the fifth, baliktad naman. Rising sa kaliwa, falling sa kanan. So, ayan yung mga end behavior. So, kailangan natin lang kabisaduhin yan. So, ang ating leading term na nakita dito ay positive x, tapos even ang exponent. So, kaparehas siya nito, positive at even. Ibig sabihin, ang end behavior niyan ay sa left niya ay rising, sa right niya ay rising din. So, ganon. So, i-graph na natin. So, itong y-axis, itong x-axis. So, para mag-graph ng polynomial, susulat ay ipa-plot muna natin yung mga x-intercept. Negative 2, negative 1, positive 1, positive 2. X-intercept yun, nasa x-axis yun. So, negative 2, negative 1, dito, negative 2, negative 1, positive 1, at positive 2. Pa-plot din natin ang y-intercept, ang negative 8. So, negative 8 sa y-axis. So, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, negative 8. So, halimbawa dito ang negative 8 sa y-axis. So, yan yung mga points na dadaanan ng ating line sa polynomial. So, tingnan naman natin yung end behavior natin. Di ba? Ito yung ating nakuhang end behavior. Left rising, right rising. So, sa pinakakaliwa, rising, pataas yung ating line. Sa pinakakanan din ay rising. Ngayon naman, titingnan naman natin ang mga multiplicity. So, ganito naman. Ang x-intercept, kapag ang multiplicity niya ay even, magbabounce ang line. Halimbawa, ito negative 2, even ang multiplicity niya kasi 2. Ito yung negative 2, even ang multiplicity, magbabounce lang yung line, hindi siya dadaan. Gaganon lang siya. Pagdaan niya, tatalbog. Yung tumalbog siya pa balik. Negative 1, ang multiplicity niya 3 add. Kapag add naman, dadaanan niya. Magpapass through siya. So, ito yung negative 1. Babalik ka, dadaanan mo. Yan, dumaan ka, dumiretso. Tapos, daanan mo na rin yung y-intercept na negative 8. So, sobrang layo ng baba niya. Tataas siya. Ito namang positive 1 na x-intercept. Ang multiplicity niya ay
for even. So, magbabounce siya, hindi siya didiretso. Pag touch niya sa positive 1, babalik siya. Yan. Negative 2 naman, ang multiplicity niya 1, add yung 1. So, dadaanan niya, didiretso siya. Pagdaan niya sa negative 2. So, balik ka, daanan mo. Diretso. Tapos, diretso muna sa end behavior. So, yan ang graph ng ating polynomial na number 3. May dalawa pa tayong gagawin. Hindi ko alam kung gawin ko na nga rin. Next. Number 2 muna kasi mahirap yung number 1 eh. So, yun po ang isang tip ni Kuya Wonder. Kapag mahirap, lagpasan nyo muna lalo na sa exam kasi mauubos yung oras nyo, di ba, Ate Ham? Ginagawa mo rin ba yun? Ha? Sa exam? Oo. Sa dulo nga ako nagsisimula. So, Kasi yung number 1, yun yung pinakamahirap minsan eh. oo, lagpasan nyo Dinidrain muna. kayo. Pag naubos ang oras nyo sa mahirap, edi hindi nyo na rin masasagutan yung madali pag nag-times Saka up na. mapaparanoid na kayo. Oo, mapapagod na kayo agad. So, yung madali muna. So, paano naman to? Parang kaparehas lang to ng sa number 3, yung una nating ginawa. X-intercept ay, ang shortcut natin, kopyahin mo yung mga number, baliktarin mo yung sign. So, ang x-intercept 3, positive to, gawin mo negative. 1, positive, gawin mo negative. 2, negative, gawin mong positive. 4, negative, gawin mong positive. So, bakit natin ginagawa palang ganyan? Dahil, kapag ang negative 3, pinalit mo sa x, marepalta mo to na negative 3. Negative 3 plus 3, 0. Pag naging 0 na to, tinimes mo dito sa lahat, magiging 0 na yung y. 0 times dito, 0 times dito, 0 times dito, 0. So, kaya natin binabaliktad ang sign para maging 0. Ganun pala yun. Galing, no? Y-intercept naman, x naman ang gagawin mong 0. So, x to. So, gawin nating 0 to. Positive 3 matitira. 0 to. Kopyahin mo lang yung mga matitira. Negative 2. Ito, pag ginawa mo 0, negative 4. So, ayan yung mga pagmumultiplyin mo. 3 times 1, 3 times negative 2, negative 6 times negative 4, positive 24. Tama ba? Nalito na ako. 3, 6, negative 6, positive 24. Positive 24 ang ating y-intercept. Next naman ay multiplicity ng roots. Sorry mga ka-wonder. Nagtatrabaho po si Ate Ham. Overtime siya habang ako'y nagbi-video. So, ang root natin ay ang x-intercept. Isa lang yon. So, anong multiplicity? So, yun yung exponent. Puro 1 naman to. So, puro 1 lahat ng multiplicity nila. 1, 1, 1, 1. Explain ko pala ang multiplicity. Bakit naging multiplicity yung exponent? Halimbawa, ito x plus 2. Yung negative 2, ang multiplicity niya ay 2. Dahil squared. Kasi, pag in-expand mo to, pag finactor mo tong x plus 2 squared, maging x plus 2 times x plus 2. So, ang x-intercept mo na negative 2 ay 2. Kaya, multiplicity 2. So, ganun din ang mangyayari dito sa iba sa 3. X plus 1 times x plus 1 times x plus 1. So, ang negative 1 mo na x-intercept ay 3 beses. Kaya, multiplicity niya ay 3. Kaya, dun mo sa exponent binabase. So, same lang din dito. Puro 1 naman ang exponent ng parenthesis. So, tigi-tigisang beses lang sila na ulit. And behavior. And behavior. And behavior. Sulat natin ulit. X plus 3, x plus 1, x minus 2, x minus 4. So, kailangan makuha natin yung leading term para mahanap natin yung end behavior. So, ang technique lang natin, shortcut, para hindi na natin pag-multiplyin tong lahat. Tingnan mo lang to, x. 1 lang naman yung kanyang exponent.
x din to, x din to, x din to. So, puro x to the first. Pag pinag-multiply mo yan lahat, paplasin mo lang yung mga exponent. 1, 2, 3, 4. X to the fourth. Oops, meron ako muntik na makalimutan. Negative to. So, may negative sa simula. Ibig sabihin, kapag pinag-multiply mo to lahat, ang pinaka-leading term niya ay magiging negative. Kasi, negative times mo dito sa lahat ng x na positive equals negative. So, muntik na nating malagpasan yun. So, yun ang clue. Pag may negative sa simula, negative din yung leading coefficient. So, kapag negative ang leading coefficient at even ang exponent or n degree, negative, even, ang end behavior niya ay baba sa kaliwa, baba sa kanan. End behavior, left, falling, falling, right, falling. Yan. So, ano ang kanyang graph? Ang kanyang graph ay y-axis, x-axis. Sulat mo muna yung mga x-intercept. Negative 3, negative 1, 2, 4. Negative 3, negative 3, negative 1, 2, 2, 4, 3, 4. Ang y-intercept naman niya ay 24. So, estimate ko na lang. Pero kayo nang bahala sa graph nyo kung lalagay nyo hanggang 24. So, basta halimbawa dito yung 24. Halimbawa dyan yung 24. So, para i-graph, unahin uli natin yung end behavior. Left, falling, right, falling. Left, sa pinakakaliwa, pababa yung line. Sa pinakakanan, pababa rin yung line. So, anong gagawin niya sa negative 3? Dadaanan ba niya? Puro add ang multiplicity ng ating mga x-intercept. Ibig sabihin, magpapas lang yung line dun sa lahat. Walang magbabounce. Kasi add lahat. So, daan siya dito. Daan siya dito. Okay, may correction lang po mga ka-Wonderham sa y-intercept. Ginawa nating 0 yung mga x, pinag-multiply natin, plus 24 ang nakuha natin. Nakalimutan natin na may negative sa simula. So, isasama natin lagi pala yung negative. So, yung plus 24 natin ay magiging negative 24 pala. Kaya ako nalito sa graph ko. Ibig sabihin, sa baba pala ng y yung y-intercept. Halimbawa dito yung negative 24. Doon pala siya dadaan. Nalito ako dun ah. Tapos, dadaan din sa negative 2, sa positive 2. Babalik sa 4, dadaan sa 4. Didiretso sa end behavior. So, ayan ang graph natin sa number 2. So, number 1 na tayo. Yung pinakamahirap. Mahirap din pala yung number 2. Nalito na ako dun ah. Number 1. F of x is equal to 2x cubed minus 7x squared minus 7x. Sa given na sinend ni Shaira, equals 12 ang nakalagay dito. Pero feeling ko mali ito eh. Kasi nung chinecheck ko, hindi ko ma-factor. Siguro plus 12 to dapat. So, pagpalagay na lang natin plus 12 ito. So, paano natin nahanapin ang mga intercept? So, naka-standard form to. Kailangan i-factor muna natin. So, kailangan natin balikan yung lesson natin about rational root theorem ba yun? Or zero theorem. Basta yun. Tsaka lesson natin sa factoring. Pero syempre, hindi ko na i-explain na in details yun dahil masyado nang mahaba. Actually, sinolve ko na to kanina kung ano yung factor nito. Ang nasolve ko ay lagay mo na lang sa card, kuya. Panoorin nyo na lang po. May video po kami about dun sa rational root theorem or zero theorem tsaka about factoring. So, ganun ang gagawin yung method dito. Pero ang factor nito kanina nung ginawa ko ay
x minus 4, 2x plus 3. Yan, hindi ko napapakita yung solution kung paano ko finactor. Ibang topic na kasi yon. Baka maging 1 oras na yung ating video. Sobrang haba na nga, minamadali ko na nga. Ewan ko, ang gulo-gulo na. Sobrang pagmamadali. Okay, x-intercept. Value ng x pag 0 ang y. Ibig sabihin, gaya nung shortcut natin kanina, kopyahin mo lang yung mga number, palitan mo ng sign. 1 tapos minus maging plus. 4 minus maging plus. Pag ganito naman, may 2 sa x, may katabing coefficient ang x, kopyahin mo yung 3, divide mo sa coefficient sa 2, positive maging negative. So ganyan. Multiplicity muna, puro to the first naman to lahat, so ang multiplicity nilang lahat ay 1. Y-intercept, ano ang value ng y kapag 0 ang x? 0 to, 0 to, 0 to. So, magiging negative 1 times negative 4 to 2 times 0, 0 plus 3, ganun pa rin. Natitira lang yung mga number dito sa huli. So, negative 1 times negative 4 is equal to positive 4 times 3, positive 12. Yan ang ating y-intercept. And behavior. So, sa end behavior, kapag naka-standard form na, madali na. Tingnan mo yung leading coefficient, yung term na may pinakamalaking exponent. Ito, 2x cube. So, 2x cube. So, positive yung kanyang coefficient at add yung exponent. So, anong end behavior niya? Positive yung coefficient at add ang exponent. So, baba sa kaliwa, taas sa kanan. So, left falling, right rising. So, ano ang kanyang graph? Ano ang kanyang graph? So, ang ating mga intercept ay 1, 4, negative 3 over 2. So, positive 1, ito, 1, 2, 3, 4, positive 4, tsaka negative 3 over 2. Ang negative 3 over 2 ay 1 and a half. Tama ba, Ate Ham? 1 and a half, 2, 3. Negative 1 and a half. So, ito yung negative 1, ito yung negative 2, ito yung negative 1 and a half. Negative 3 over 2. So, ayan, ang ating isa pang x-intercept. Ang y-intercept ay, saan yan? Ito, 12. So, dito sa aking graph, hindi ko na sinakto yung mga linya, pero syempre, isakto nyo sa graph nyo. Malian kayo na teacher nyo. Basta, kunwari, 12 to sa y. Yan ang y-intercept. And behavior, left falling. Sa pinakakaliwang part ng graph, falling. Right rising. So, ang ating mga roots or x-intercept ay puro 1 ang multiplicity, puro add. Ibig sabihin, kapag add ang multiplicity, dadaanan niya, didiretso siya dun sa point. Daanan niya lahat ng point. So, tatago siya dito sa negative 1 and a half. Daan muna sa y-intercept. Tago siya sa 1. Babalik sa 4, dadaan sa 4. Hanggang sa end behavior. So, yan po ang ating graph. Sana may natutunan kayo at sana hindi kayo lalo naguluhan. Dahil feeling ko masyado kong minadali. Shout out sa ating mga ka-Wonderham na sina Keith Leonard Katap, Midori Desu, Richmond Gapak, at kay Jezreel Von Orbita. Ay, meron pa pala. Si Josh Royland Isapadaria. Shoutout sa inyo mga ka-Wonderham. Salamat sa lahat ng mga ka-Wonderham sa pagsuporta nyo sa ating YouTube channel. At please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!